that this is true, God's promises are true, and it will manifest in our lives. Amen. So death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Amen. I declare that I will use my words to bless people. I will speak favor and victory over my family, friends, and loved ones. Amen. I declare I walk in the blessing of Almighty God. I am filled with wisdom. I make right decisions. I have clear direction. Amen. I declare that the Spirit of the Sovereign Lord is on me. I am anointed through Christ. Amen. I declare God bless me with promotion, with success, with an obedient heart. I am strong and I will not be discouraged, for God is with me. Amen. I declare whatever I put in my hands will prosper and succeed. I will be blessed in the city and blessed in the field. I will be blessed when I go in and when I go out. Amen. I declare I will lend and not borrow, and I will be above and not under. Amen. I declare that my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. I declare that every negative word, every curse that has ever been spoken over me is broken in the name of Jesus. No works of the enemy will prosper against me. Amen. Almighty, holy, and heavenly God, this all I boldly decree and declare in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Are we blessed to be here, church? Amen. We are blessed to be in the house of the Lord. Sabi nga ni Ate Len, no? We chose to be here. Amen? Even with, if I'm not mistaken, there's 294 missiles plus 1,600 drones intercepted by the UAE Ministry of Defense. Wow. But it was, we all know as Christians, it is not the Ministry of Defense who intercepted it. It's our God. It's our living God. Amen? Amen. So this is a timely verse for us all. Habakkuk 2, verse 14. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Wow. Kilala ba natin si Habakkuk? Habakkuk is a prophet, and in this chapter, Habakkuk is complaining to God. No, makaka-relate ba tayo? Habakkuk complains to God. And what is he complaining about? He complains about his own corrupt leaders of the people of Judea, his own people. No? They're corrupt, their crimes are everywhere, people are not following God's orders, God's laws. Nakaka-relate ba tayo? No? And also Habakkuk is he's also complaining against this Babylonians or Chaldeans, their tyranny and their violence. So he is asking God, having so many questions. Church, just like us. Just like us, we always have so many questions to God. Like, God, why is this broken and why are you not fixing it? Why are there so many wars? Why are we here in the UAE when there are missiles everywhere? No, we have so many questions to God, and then God answers Habakkuk. In this chapter, He answers Habakkuk. What did He say? He says, wait. No? Wait and watch. Wait and watch. And then in verse 14 he says, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Yun pala yung i-wait natin, church. That sabi ni Lord, even with everything that is going on right now around us,
Don't worry. God is saying, I am sovereign. Tell your neighbor, God is saying, I am sovereign. God is saying, I am in control. Amen. So, sinabi na niya yung mangyayari in the future. That the earth will be covered with His glory, church. No? We are blessed because we know what will happen. What will happen to us in the future. This earth, this very earth, every square inch, every nation, every heart, every tribe, every tongue will be filled with the knowledge of the glory of God. Hallelujah. Come on. Let's worship the Lord, our living God, our King of Kings. He rules. He is sovereign. Hallelujah. Let me be an
compassion, with His love, with His mercy. But it is with His glory, church, with who He is, with His holiness, the weight of His glory. Wow. His glory is so massive. And it's massive enough to fill the whole earth. Amen? But even though He is so powerful, He is so glorious, He is also an intimate and personal God. And right now, He is speaking to you, church. Amen? Hallelujah. He even sent His only begotten Son to die on the cross for us. Amen? He didn't leave out the miry clay of the earth. He didn't forget it. To lift us out, church. To lift us out. And tonight, we will praise Him with all that we are, because we celebrate His goodness. We celebrate the death and resurrection of our Lord and Jesus Christ. Amen. This day, this
what you have done, God. Only because of your grace and your mercy. Only because you are alive and you rose again from the dead and opened the way for us to live. When Jesus rose again from the dead, where did he go? He went to the Father. Amen? He ascended to the right hand of the Father. He sat down on the throne. And he rules over every nation and every heart. We don't just celebrate a Savior, church, who redeemed us. Who are we celebrating? We are coming right now before the throne of a King who is worthy of all our praise, worthy of all our worship, of all our lives even put together, church. Hundreds and thousands and millions, billions of people, all our lives put together. He is worthy. He is worthy. God. You are worthy. Hallelujah. And tonight, church, we will come before his throne in heaven. Hallelujah. Every time we come to worship him, we're coming to his throne, church. The throne is so beautiful, church. As in Revelation 4, it's already described, but John cannot describe it even as much. Even we cannot imagine. When we read Revelation 4, we cannot even begin to think and imagine what it would look like, church. No? The throne of grace is saying there's lightning, there's thunder, there's a rainbow, there's an emerald. No, it's clear that John is not even, he's so amazed and overwhelmed. No, when John came to his throne, he said he fell down as though I am dead. I fell down as though I am dead. Church, because you're coming to worship the holy God. A holy God. And this is how we worship him. With holiness, with awe, with reverence, with all that we are. Church, surrender whatever it is in your heart right now. Surrender it to this throne of grace. That is worthy. He is holy. He is mighty. He is able. And we bow down before his throne. Hallelujah. But you just open your mouths. Open your mouths right now and sing the new song.
Amen. Amen. Thank you, worship team. Thank you, Sister April. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen? Ayan. Naka-get over na ba kayo? Alam niyo po, katatanggap ko lang po ng balita. May pumutok na naman. Basang-basa nga eh. Oh. Pumutok na naman eh. Amen. Purihin po, alam niyo po ang kinakatakot ko. Alam niyo po itong nangyayari na to, mga putukan, mga gera. Nakasulat po lahat yan eh. Amen. Ang kinakatakot ko po, alam niyo kung ano? Yung hulihin yung mga poging mananampalataya. Paano na ang prolic? Puro babae na lang matitira. Nagkataon, di ba? Ang hirap pa naman magtago. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos dahil sa kabila ng lahat na nangyari, nandito pa rin tayo. Amen? Amen. So, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay patungkol po sa ating Panginoong Jesus, kung saan po ay kanyang pinatahimik ang isang nanggugulo rin, nanggugulong panahon. Okay? Dalawang oras. Lilipat din yan. Ate Yami, pakinggan ayaw eh. Ayan. Jesus calmed a storm. Mark 4:35 to 41. Basahin po natin. Agala na ba? Ayaw talaga eh. Ate, ikaw na lang. Ay, noon ba ito? Naka-on naman, Pastor. Ayaw, te. Ikaw na lang, te. Ayan. Verse 35. On that day when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on a cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care what we are perishing, that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear and said to one another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him? Let us pray. Hallelujah. Lord, we thank you. We praise your name, God. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pagkakataon na ibigay mo sa amin, upang pagbulay-bulayin ang iyong salita. And we thank you, Lord, sa iyong presensya. We acknowledge your presence, Lord, sa aming kalagitnaan na siyang kikilos sa buhay ng bawat isa na magbibigay ng kagalakan, magbibigay, Lord God, ng patuloy na kalakasan, Lord God, na magpatuloy sa buhay bilang mananampalataya. We thank you. We honor you. Lord, maasa po kami na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa gabing ito. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan po namin na po sa Jesus, na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Excuse me po. Okay, so gaya po ng naituro ko na po dati, ito rin pong sa Galilee. Ito pong ilog o lawa na pinagdaungan o pinuntahan ng mga alagad kasama po ang ating Panginoon. Ito po yung Sea of Galilee. At ang Sea of Galilee po, napapaligiran po siya
ng napakaraming hill. Ando ng green hills, lahat ng mga burol. Yan po, ng mga burol. May picture ako niyan eh. Pakingate. Ayan, yan po ang Sea of Galilee. Ang ganda, di ba? Napakaspayapa. Meron pa yan. Next. Ayan. Isa pa? Isa pa, te. Meron pa. Ayan. So, alam niyo po, yung Sea of Galilee, nakahawig po yan sa Taal Lake. Yung mga nakarating na po ng Tagaytay. Parang Taal Lake din po siya. So, ang pagkakaiba lang po itong, ang Sea of Galilee po pala is 700 feet below sea level. Pero alam nyo ba na ang Taal Lake ay mas malalim pa dito sa Sea of Galilee? Kasi po ang Sea of Galilee ay nasa 140 feet. 140 feet ang lalim po niya. Pinakamalalim ng Sea of Galilee. 140 feet. Samantalang yung Taal Lake sa Tagaytay is 570 feet. So mas malalim ang Taal Lake. Kaya hanggang ngayon, di makita yung tinapon daw doon eh. Sabi nila. Di ba? Mga sabungero daw doon tinapon. So, imposible talagang makita yun kung doon talaga tinapon. Kasi ang lalim pala, 570 feet. Yan. At ang Sea of Galilee po, ang kalagayan po niyan is hindi unpredictable po siya. Yung kalmado siya, tapos bigla-bigla na lang ay bigla siyang magkaroon ng bagyo. Biglang may namumuong hangin at nagiging bagyo. Hindi lang basta ulan, hindi lang basta hangin, bagyo talaga. Yan po ang katangian ng Sea of Galilee. Maganda po siya, di ba? Nakikita natin, maganda siya. Napakakalmado. Pero bigla-bigla, nagbabago ang mood niya. Parang babae lang, no? Kalmado, tapos biglang nagbabago yung mood. Diba? Dahil kagaya din po yan ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Kung minsan, napakakalmado lang ng buhay, di ba? Parang naglalakad ka lang sa may tabing dagat, pasipa-sipa ng bato, kukuha ng bato, pabato-bato sa dagat. Dahil napakasimple lang ng buhay. Tapos makakita ka ng patay na aso. Di ba? Napakasimple ng buhay. Parang payapang-payapa. Parang, eto na yung buhay na gusto ko. And suddenly, bigla-bigla na lang, sinusurpresa tayo ng mga pagsubok ng bagyo sa buhay, di ba? Kung minsan yung pagsubok o problemang dumarating sa atin, yung pang hindi natin inaasahan, yung hindi natin na-expect, di ba? Di ba ang hirap harapin ng mga ganong klaseng problema. Yung, hindi mo akalain na mangyayari sa'yo. Naranasan niyo ba? Nasabi niyo ba sa sarili niyo kung minsan na grabe itong problema mo, hindi ko akalain na mangyayari sa akin ito. Di ba? May mga ganong pagkakataon na para tayong Sea of Galilee na bigla-bigla lang nagbabago yung takbo ng buhay natin. Di ba? Kagaya nung nangyayari dito sa Dubai, di ba? Napaka-ayos. Biglang papakula na ng mga missile, ng mga drone, di ba? So, ako, iniisip ko na lang yung time na yun. Pag ako nabuhay, ikukwento ko itong mga nangyari ito sa Dubai. Nandito ako sa Dubai nung naranasan ko yung COVID, panahon ng COVID, di ba? Nandito ako sa Dubai nung naranasan kong bombahin ang Dubai, di ba? Dalawa lang yan eh. May kwento mo siya, o maging kwento ka na lang. Di ba? Di ba? Kung naglalakad ka, bigla ka tamaan ng debris, di ba? Alam na. So, yun, dalawa lang yun. Makwento mo o makikwento ka. Okay, so, sa physical, emotional, at spiritual na buhay natin, nangyayari po yan. Na akala mo okay na ang lahat, smooth ang lahat, pero bigla na lang nagkakaroon ng problema sa buhay natin.
At bakit nga ba nagkakaroon tayo ng storm o bagyo sa buhay? Ano ba ang kahalagahan nito? Mahalaga ba to sa atin o hindi ba pwedeng puro happy na lang, wala nang problema? Alam niyo po, kung ang buhay po natin is smooth lahat, okay, alam niyo po, baka makalimutan na natin mananampalataya tayo. Kung smooth po ang lahat, baka makalimutan na natin tawagin ng Panginoon. Kaya pinapahintulot ng Diyos na magkaroon tayo ng bagyo sa buhay natin para maranasan natin kapangyarihan niya. Amen? Diba? Kasi okay na lahat. Baka makalimutan mo na tumawag sa Kanya eh. Baka isipin mo, okay ang lahat kasi dahil sa'yo. Isipin mo, okay ang lahat kasi pinagpaguran mo yun. Pero kung magkakaroon ng problema sa buhay, doon natin may lalabas yung tunay natin pananampalataya. Diba? Hindi dahil nasa atin ang lahat, kaya ang lakas ng pananampalataya natin. E paano kung mawala sa atin ang lahat? Paano na? Yung pananampalataya kaya natin, mananatili pa rin doon. Amen? Ngayon, itong mga alagad, yung mga disipulo, nasa kalagayan po sila ng life and death situation. Diba? Kasi biglang bumagyo ng malakas. Ngayon, bakit ba sila napupunta doon? Bakit sila napupunta sa ganung kalagayan? Sino ba ang nagdala sa kanila doon? Sino ba ang nagyakad sa kanila? Ako ba? Hindi Sino ba nagyakad sa kanila? Sa binasa natin. Ang Panginoon Jesus, di ba? Naranasan nila kung ano yung kalagayan nila at that time dahil sa Panginoon. Ang Panginoon nagyakad sa kanila, pumunta tayo sa kabila. Ang Panginoon ang nagyakad sa kanila, sumakay ng bangka, tumawid sa kabilang banda ng Galilea. So, napunta sila sa masamang kalagayan dahil sa Panginoon. So, ang purpose ba nito para ipahamak ng Panginoon itong mga to? Sa tingin nyo, ang Panginoon kaya ang gumawa ng bagyong to? Pwedeng hindi. Kasi, yung history ng Galilea is talagang gano'n, unpredictable talaga siya. Magandang panahon niya ngayon, biglang babagyo. So, maaaring ginawa yun ng Panginoon at maaaring hindi rin niya ginawa yun. Pero, ang sigurado ako, kasama nila ang Panginoon sa bangka. Amen? Ngayon, nalagay sila sa alanganing sitwasyon dahil sa pagsunod sa Panginoon. Ay, pala. Saan yung aking partner? Partner, si brother, hindi nakaintindihan ng Tagalog. Brother, I'm sorry I have 3 English only in my pocket, okay? Partner, ikaw na. Kawawan mo si Kuya. Nagsimpa, tapos hindi niya maintindihan yung sinasabi ko. Brother, because today is the araw ng wika, so I need to speak Tagalog, okay? Oh, advance na baka biglang mamisal tayo Ayan. Ayan, brother, thank you. Brother Aaron. Okay, saan ba tayo? Dahil sa pagsunod, dalawa po klase ng bagyo sa buhay natin. Bakit tayo nagkakaroon ng bagyo sa buhay natin? Dalawang klase yan. Yung una, dahil sa pagsunod. Kagaya ng mga alagad, sumunod sila sa Panginoon. Napunta doon. Pangalawang bagyo, bakit ka pinabagyo ng problema? Dahil sa hindi mo pagsunod. So, isipin po natin, ako ba binabagyo dahil sa pagsunod sa Panginoon? O binabagyo ako dahil hindi ako sumusunod sa Panginoon? Amen? Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon at naranasan natin ang bagyo, at ito po ay napagtagumpayan natin, blessing po ang kasunod niya. Pero kung hindi ka sumusunod at nakaranas ka ng bagyo, ang mangyayari yan, consequence.
Dahil sa di mo pagsunod, naranasan mo ang lahat ng yan. Epekto yan ng di mo pagsunod. So anong pipiliin natin? Bagyuhin tayo na sumusunod o bagyuhin tayo na hindi sumusunod? Sumunod na tayo, di ba? Kasi sumunod ka't hindi, babagyuhin ka rin eh. So, maging matalino po tayo. Total, babagyuhin ka rin naman. Sumunod ka na kasi kapag sumunod ka sa Panginoon at binabagyo ka, meron po tayong assurance. Pero kung hindi ka sumusunod at binabagyo ka, dalawa lang po yan. Maaaring mapahamak ka o maaaring ikamatay mo. Hindi lang ng physical, pati ng spiritual. Amen? So, magdesisyon na kayo, saan tayo susunod? Susunod ba tayo sa hayaan ba natin bumagyo? Okay lang bumagyo kasi ito yung bunga ng pagsunod ko sa Panginoon. At tandaan po natin mga kapatid, hindi dahil tinanggap natin ng Panginoon, exempted na tayo sa bagyo. Wala pong ganung nakasulat sa Bible. Pero dahil tinanggap natin ng Panginoon bilang Diyos sa sariling tagapagligtas ng ating buhay, kahit bumagyo, kasama natin ang Panginoon. Amen. Amen. Next slide, please. Ayan. Siguro yan yung bangka. Siguro ganyan yung, hindi natin alam, maaaring ganyan nga yung bangka na ginamit ng mga alagad at sinakyan ng Panginoon yung time na yun. Okay, next. Okay. Ito tayo sa verse 38. Sabi doon, but he was in the stern, asleep on the cushion. Alam niyo, nagtataka po ako dito. Ano ba sa Tagalog yung cushion? Tama, di ba? Pero sa Tagalog, nakalagay unan. Nalilito tuloy ako. Ayoko na tuloy mag-English. Di ba? Di ba yung cushion? Tama yun eh. Unan pa ang cushion? Okay. Ayan, so, alam niyo po, sabi niya natutulog ang Panginoon. Ito po pagpapahiwatig o pagpapakita na ang Panginoon po natin, Jesus, ay totoong naging 100% na tao. Amen? Ang iba, ang paniwala nila 100% tao lang pero hindi Diyos. Pero siya, Diyos siya na nagkatawang tao. 100%. Kasi, bago po dumating yung pangyayaring yan, ang Panginoon po, maghapon po siyang nagturo ng mga talinhaga, yung mga parables. Maghapon po siyang nagpagaling ng mga may sakit. Maghapon po siyang nagpalayas ng mga demonyo. So, nakakapagod po yun. Alam niyo po, kami dito na nagtuturo sa harap. Pagkatapos nito, pagod po kami. Opo, kasi yung preparation sa pagtuturo, hindi po biro-biro yun eh. After magturo, yun, doon naramdam yung pagod. So, imagine natin ang Panginoon. Yung magturo lang nakapagod na eh, yung pa kayo magpalayas ng demonyo. Di ba? Yun lang, di ba? Parang like exhausted po ang Panginoon. So, that time, nung sinabi niya pumunta tayo sa kabila, so natulog ang Panginoon. Dahil napagod po siya. Napagod ang katawan lupa ng ating Panginoon. Habang siya'y natutulog, sa sobrang sarap ng kanyang tulog, kahit bumabagyo na, tulog pa rin ang ating Panginoon. So sa tingin nyo kaya, hindi siya nagising noong time na yun. Siguro, ako tingin ko, nagising siya. Kung yung bangka na nakita natin kanina, kung gano'n yung bangka na sinakyan nila, magigising at magigising talaga ng Panginoon eh. Pero hindi siya nagising. Alam niyo bakit? Kasi sabi ng Panginoon, everything is under control. Amen? Kasi bakit? Alam niya na kaya niyang kontrolin ang hangin at ang alon na hindi alam ng mga alagad. Ang sarap ng tulog ng Panginoon. Alam niyo po tayo kung pagod na po tayo. Magpahinga na kayo. Hindi pang habang buhay na pahinga. Wag naman yun. Ay, ibig sabihin, magpahinga rin tayo. Kung tayo po napapagod na sa ministry,
sa gawain ng Panginoon, magpahinga po tayo. Hindi po masamang magpahinga. Huwag lang tayo mawawala. Magkaiba pa yung magpahinga sa magpawala. Iba kasi nagpahinga, hindi mo na nakita forever. Kasi po napapagod din po tayo. So kailangan natin magpahinga. At higit sa lahat, ang sabi po sa, pakito, ate? Sabi po sa Psalms 4:8, ayan, I go to bed and sleep in peace, because, Lord, only you keep me safe. So, kapag tayo po nagtitiwala sa Panginoon, kahit anong bagyo pa yan sa buhay na pinagdadaanan natin, pwede po tayo magpahinga sa presensya niya. Amen. Kaysa po mag-alala tayo na mag-alala, halimbawa, may problema ka, bukas. May problema ka bukas, para bukas yung problema mo. Isip ka ng isip, anong gagawin mo sa problema mo? Magdamag ka, hindi ka nakatulog, pero hindi mo na-solve yung problema. Eh di tulog mo na lang, ganun din naman, di ba? Di ba? Nakatulog ka, pero may problema ka. Kesa noon doon wala kang tulog, may problema ka pa rin, di ba? Maging wise po tayo. Di ba? Ganun po kasi ang nangyayari sa mga, pangkaraniwan nangyayari sa tao. Isip ko anong gagawin sa problema. Hanggang hindi na nakakatulog. Pero problema pa rin. Eh, di matulog ka na lang. Ganun din naman. Di ba? So, sabi nga, nakatulog tayo na mahimbing kahit may problema. Hindi dahil sa wala tayong paki sa problema, kundi dahil nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Kagaya ng Panginoon, dapat malaman po natin na everything is under control. Pansinin niyo po yung mga kapatid natin na mga blooming. Kasi halos lahat blooming, no? Lalo sister, Len, blue na blue. Walang mean, blue lang. Alam mo bakit? Sasabihin niyo ba, masasabi ba natin kung lahat ng blooming na to walang problema? Hindi Lahat tayo, lahat dyan may mga problema. Pero marunong lang magdala. Dahil nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya, pag may nakita tayo, di ba, halata naman sa isang tao kapag problemado, di ba? Ang laki ng eyebag, di ba, bago yung mukha. Ang baksak yung mukha, di ba? Pero na lang kung natural niya yun. Brad, may problema ko. Hindi, natural ko. Di ba? Mahalata natin kapag problemado. Halos hindi niya na magawang mag-supply. Di ba? Halos hindi niya na magawang mag-ayos. Di ba? Dahil sa problema. Pero dahil kahit may problema ka, pero nananampalataya sa Diyos, that God is in control, tayo mo pa rin mag-ayos. Amen? Amen. Yeah. Okay. Next. Ayan. Sa verse 38 pa rin po. Eto na, nagpanik na po yung mga alagad. Dahil nga natutulog ang Panginoon, di ba? Sabi, and they woke up him and said to him, Teacher, do you not care what we are perishing? Panginoon, wala ka bang pake na mamamatay na tayo? Diba? Alam mo bakit gano'n ang attitude ng mga alagad? Alam nyo bakit? Wala silang tulog. Di ba kapag walang tulog ang isang tao, napakahirap mag-isip, walang matinong desisyon, tapos bugnutin, mainitin ng ulo, di ba? Ganyan yung mga alagad, kulang sa tulog. Di ba? So, alam niyo po, tama naman po yung ginawa nila lumapit sila sa Panginoon. Tama yun. Yun ang pinakamagandang ginawa nila. Ang lumapit sila sa Panginoon. Amen? Sabi nga sa Matthew 11,
sister, okay? Sabi nga, di ba? Sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Di ba? So, yun po yung sinasabi ko sa inyo na lapit tayo sa Panginoon kapag lahat may problema tayong mabigat. At yun nga yung ginawa ng mga alagad. So, tama po yun. Wala pong question doon na lumapit sila sa Panginoon Jesus. Ang problema lang, yung attitude nila. Ginising nila ang Panginoon, tapos, tinanong nila, wala ka bang paki sa amin? Lulubog na tayo? Di ba, hindi mo naman pwedeng sabihin yun ng malumanay eh. Imagine ninyo Panginoon, wala ka bang paki? Lulubog na tayo. Di ba, hindi naman ganoon. Pero na lang kung ilonggo ka. Di ba? May ilonggo ba rin ba? Panginoon, di ba? Galit na, malambing ka. Yeah. Di ba? Hindi nila sasabihin yun ng malumanay o ng pasweet na salita. Hindi. Kasi nga, on that time, ano na sila nagpapanik na sila. Imagine niyo po apat sa kanila, sa 12 alagad, apat po sa kanila legitimate or legit na mangingisda. Apat sa kanila. Si Pedro, si Andres, si James, at si John. Apat, di ba? Nung tinawag sila ng Panginoon, yung habang naglalampat sila, di ba? Apat sa kanila mangingisda. Pero at that time, lahat sila natakot. Kahit sanay na sila sa pangingisda, at kahit nararanasan nila yung bagyo na yun, nagpanik pa rin sila. Parang kagaya rin na nangyayari sa atin. Di ba? Noong time na bigla na lang, last 2 weeks ago, di ba? Bigla na lang napaanda ng missile dito, di ba? Nabalitaan, lalo na sa Facebook, di ba? Kung sa Facebook ka lang titingin, talagang ninervousin ka eh. Diba? Matindi, pati yung mga hindi sumabog sa Facebook eh. Grabe yun. Diba? So, kagaya po ng nangyari. Apat sa kanila mangingisda, pero lahat sila natakot. Halos parang ganun din po yung nangyari sa atin eh. Mananampalataya at hindi mananampalataya noong time na kainitan ng bomba, ng missile, ng drone, halos lahat natakot eh. Amen? Meron ba hindi natakot? Aminin. Di ba? Siguro, iba sa atin, nag-isip, naku, hindi pa bayad hindi pa ako tapos sa hinulugan ko, papauwi na kami. Di ba? O kaya, wala pa nga akong trabaho, papauwi na kami. Ang dami na naglalaro sa isip natin. Babi, iba naman, tuwa, ayos, bayad ng utang ko, ayos. Ayos ang loan ko, tabla lang ako, ayos. Diba? Iba-iba lang yung isip natin. Diba, man? Hindi pa tapos yung bahay na pinapagawa ko. Baka repatriate kami lahat. Ako. Diba? Ang dami ko pang utang sa Pilipinas. Diba? Halos lahat natakot. Mananampalataya at hindi mananampalataya. Ako, isa lang kinakatakutan ko. Sinabi ko na kanina, diba? Yung paghuhulihin yung mga poging Kristiyano. Yun talaga iniisip ko yun. Ano ba mangyari? At yun. Di ba kung lalapit tayo sa Panginoon, tama nga, sabi ko, tama yung ginawa ng mga alagad. Lumapit sila sa Panginoon, pero sinisi nila ang Diyos. Kinwestiyon nila ang Panginoon. Wala akong pakialam sa amin. Na mamamatay na tayo. Yung paglapit po, halimbawa, sa isang gera, total, gera lang naman naranasan natin. Sa isang gera, di ba pag sumuko ka,
Ibig sabihin nun, surrender ka na lahat. Wala ka ng karapatan. Wala ka ng choice, di ba? Kasi tinaas mo na yung kamay mo, sumurrender ka sa kalaban eh. Sa kalaban mo eh. So sa Panginoon ganun din. Meron ba kayo nakitang sumurrender ka tapos nung pinapahirapan ka, oh, bakit mo naman ako pinapahirapan ng ganyan? Hindi naman patas yan. Pwede ka ba magreklamo kung anong gagawin sa'yo? Hindi, di ba? So sa Panginoon po ganun din. Once na sumurrender tayo sa Panginoon, Kanya na lahat. Siya na lahat ang bahala. Amen. Wala na tayong karapatan na makipag-argue sa Kanya, magreklamo sa Kanya. Siya na lahat. Kasi nga suko ka na eh. Sinuko ko na lahat eh. Ibigay na po natin lahat ng burden natin. Lahat ng kabigatan natin. Ilagay na natin sa paanan natin, sa paanan ng Panginoon. At siya na ang bahala. Huwag ka na humirit. Hirit ka pa eh. Di ba? Sa gera, hindi pwede gawin yun. Kahit anong gawin sa'yo, kapag sumurrender ka na, wala ka nang magagawa. So, hayaan po natin ang Panginoon ang gumawa sa atin. Huwag na tayong magreklamo sa Kanya. Ipagkatiwala na lang natin sa Kanya lahat. Amen? Ayan. Ngayon, eto na. Next, ate. Nung lumapit ang mga alagad sa Kanya, nagtanong, anong ginawa ng Panginoon? Sumagot ba siya? Hindi siya sumagot. Ang ginawa niya, gumising siya. Tapos anong ginawa niya? Nirebuke niya ang bagyo. Sabi niya, peace! Peace! Sabi niya gano'n. Still! Tumahimik ang tubig na walang malakas na hangin. Pero hindi siya nagsalita sa hindi muna siya sumagot sa tanong ng mga alagad niya. Siguro kung i-imagine natin ngayon yung ginawa ng Panginoon, habang nagreklamo yung mga alagad niya, tumayo siya, pinatigil niya ang bagyo, ang malakas na alon. Siguro sabi ng Panginoon, Amen? Siguro ganun ang ginawa ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, pagkatapos na patigilin niya ang bagyo. Next, ate. Ang sabi ng Panginoon, He said to them, why are you so afraid? Have you still no faith? Amen? Bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya? Alam niyo po, yung itong chapter 4 at yung chapter 6. Sa chapter 6 po, nangyari na rin po yung ganyan. Halos kaparehas na ganyan. Yung time na ang mga alagad, sila lang, pinauna sila ng Panginoon na pumunta sa kabila. Tapos hindi sila makausad-usad dahil pasalungat sa kanila yung hangin. At anong ginawa ng Panginoon? Lumakad siya sa tubig, di ba? Natakot yung mga alagad. Sabi nila, multo! Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Kung papansinin niyo po, yung tanong ng Panginoon. Dito sa chapter 4, ang sabi niya, bakit kayo natatakot? Sa kabila, sa chapter 6, ang sabi niya, huwag kayong matakot. So makikita natin na pagkakaiba. Bakit at huwag? Don't. Ano isa? Why? Thank you, Kalina. Diba? Kasi, noong time na sabi niya, huwag kayong matakot. Noong time na yon, hindi nila kasama ang Panginoon eh. At ang akala nila, multo. Lumalakad sa ibabaw ng tubig. Dito, tinanong sila ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Alam niyo bakit? Kasi, kasama nila ang Panginoon.
Yun lang po ang pinagpunto ng Panginoon doon eh. Bakit kayo natatakot? Kasama niyo ako. Naniniwala ba kayo na kasama niyo ang Panginoon? O bakit kayo natatakot? Hindi, okay lang po matakot. Kasi kung hindi, sabi nga nung isang, share ko ulit, sabi po ni, ang pangalan, nakalimutan ko na, tiga Channel 5, isa siyang field reporter dati. Sabi niya, may nagtanong sa kanya, kasi nagpupunta siya sa mga gera-gera eh. Nag-ano siya ng mga balita. So sabi sa kanya, hindi ka ba natatakot na na pupunta ka sa mga gera para lang magbalita? Sabi niya, ang nakakatakot, kapag pumunta ka sa gera, yung hindi ka na nakakaramdam ng takot, yun ang nakakatakot. Intindihan niyo? Sabi niya, nakakatakot pag hindi ka natakot. So itong mga taong ito, yung mga alagad, sabi mo, bakit kayo natatakot? Kasama niyo ako. Di ba? Kasama po natin ang Panginoon. So wala po tayong dapat ikatakot. Matakot tayo, pero huwag po natin panatilihin yung takot. Natural lang po yun kasi pakiramdam yun eh. Bigla ka matatakot. Pero after nun, maalala mo na kasama ko ang Panginoon. Hindi ako matatakot. Amen. Kasi kung halimbawa, may nangyari sa atin, o di pag-gising natin, nasa heaven na tayo lahat. Amen. Tapos ako na sa ilalim, uy, hindi ka ba? Nandito. Di ba? Sa anumang pagsubok ng buhay, normal po ang matakot. Abnormal po. Yung sinasabi ko kanina ng halimbawa, sinasabi niya gano'n, abnormal ka pag di ka natatakot. So tayo po, naman natin yung takot. Pero huwag po manatili sa atin yung takot. Na halos hindi na tayo makatulog dahil sa takot natin, sa takot na mawalan ka ng trabaho, sa takot na mawala yung minamahal mo, sa takot na hindi matupad yung pangarap mo. Di ba? Dahil mong takot sa buhay, lahat yan, ibigay mo sa Panginoon. Dapat magtiwala po tayo sa Panginoon. Kasi kapag natatakot tayo, nababawasan po yung pananampalataya natin. Ang Panginoon, sabi niya, bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya? Di ba? Hindi niya sinabing nabawasan ba? Totally, sabi niya, wala pa rin ba kayong pananampalataya? So tayo po, bilang mga mananampalataya, kung lagi tayo natatakot, yung pananampalataya po natin nababawasan. So dapat palakasin natin yung pananampalataya natin, dapat magtiwala tayo sa Panginoon, maliles po yung takot natin. Amen? Yan. May pinsan po ako, naalala ko lang po. Yung pinsan ko yan, nung maliliit pa kami, ano po siya, lagi po siyang binubuli. Binabatok-batukan siya, yung pinsan ko na yun. Tapos, siya, iyak lang siya pag nabubuli siya. Kasi nung time na yun, hindi namin alam ano yung sabihin ng bully. Di ba? Ibig sabihin kasi nung time na yan, pag malaki sa'yo, binatukan ka, wala kang magawa eh. Di ba? Ako po, nung time na yun, pag gano'n, binabatok po yung bahay nila. Ganun po ako kabait. Nang babato ako ng bahay, pag hindi po ako nakakaganti. Itong pinsan kong ito, yun nga, lagi siyang binubuli. Hindi siya makalaban kasi maliit siya. Minsan naman, kasi laki niya lang, pero dahil na bulihin na siya, wala siyang tapang. Pero alam niyo po ba, pag dumadating yung tatay niya, yung tito ko, pag dumadating yung nakita niya, bigla siyang tumatapang. Opo, totoo po yun. Biglang tumatapang yung pinsan ko na yun. Biglang lumalakas yung boses niya. Biglang, para makita ng tatay niya na may umaaway sa kanya. At yung tatay niya naman, siyempre kakampihan siya. So dati, nagtatanong ako pa, itong pinsan ko na to, gusto pa ng gulo. Gusto pa yata mapasama yung tatay niya sa away. Yun ang nasa isip ko. Pero ngayon po, iba po yung pananaw ko dyan. Dapat po, kung alam mo kasama mo ang tatay mo, dapat matapang ka. Amen? Kung alam mo, nandiyan yung tatay mo, kasama mo,
Dapat malakas ang loob mo. Gaya ng pinsan ko na yun. Biglang tumatapang talaga. So dapat tayo ganun din po sa pananampalataya. Kung alam mo, nandiyan si Lord. Sabi nga ng mga kaibigan natin, di ba? Sige, tuloy mo yan. Nasa likod mo kami. Di ba? May mga ganun, di ba? Sige, kaya mo yan. Nasa likod mo kami. Ang Panginoon ko, iba. Kaya mo yan. Nandiyan ako sa harapan mo. Amen? Yung mga nagsasabing, sige, nasa likod mo kami. O pag may ng bato, siya yung unang tatamaan. Di ba? Yung mga, ginawa ka lang ng panakip. Ginawa ka lang ng shield. Pero ang Panginoon, siya yung umaharap. Siya nga yung napako sa krus para sa kasalanan natin. Amen? So dapat lumakas po ang loob natin pag alam natin na kasama natin ang Panginoon. Amen. So sa verse 41 po, eto po. 41, please. Yan. Pagkatapos nilang makita yon, ang ginawa ng Panginoon, lalo sila natakot. Sabi nila, ibang klaseng takot naman yan. Great fear. And said to one another, sino kaya to? Kasi pati hangin at alon, ang hangin at dagat, sumusunod sa kanya. Alam niyo po, dito pinapakita lang na kulang ang pagkakilala ng mga alagad sa ating Panginoon. Nakita nila ang Panginoon kung paano magpagaling. Nakita nila ang Panginoon kung paano magturo na may kapangyarihan, kung paano magpalayas ng demonyo. Pero yung sawayin ng hangin at dagat, first time nila nakita yun. At hindi nila akalain na kayang gawin ng Panginoon yun. Dahil kulang pa ang kailangang pagkakilala sa Panginoon. Kaya kung kulang pa ang pagkakilala mo sa Panginoon, madali ka matakot. Kaya sikapin po natin mga kapatid na laliman pa ang pagkakilala natin sa Panginoon. Laliman pa natin yung ating pananampalataya. Laliman pa natin yung ating pagsasaliksik sa salita ng ating Panginoon. At sa ganung paraan po, makikilala po natin siya ng lubos. Di ba mas masarap kung kikilalanin natin siya ng lubos dahil sa pakipagrelasyon natin sa Kanya. Kesa dun sa puro bagyo, di ba? Di ba yung puro bagyo sa buhay natin? Bagamat sa kabila ng bagyo na yan, mas lalo rin natin makikilala ang Diyos. Pero huwag na natin hintayin, bagyuhin ka ng bagyuhin para makilala mo siya ng lubos. Dapat kahit walang bagyo, huwag po tayo maging kampante. Dapat sikapin pa rin po natin saliksikin ang salita ng Panginoon. Amen. Huwag po tayo maging one-day Christian. Pag Sabado, Christian ka. Pagdating ng Linggo hanggang Biyernes, dati lang po ano. Di ba? So dapat 24/7 Christian po tayo. Amen. Hindi po hinuhubad ang pagka-Kristiyano. Naalala ko naman isang kapatid. Sabi niya, Brad, hubarin ko muna kaya itong pagiging Kristiyano ko. Para may pagsuntukan ako doon sa... Di ba? Hindi po hinuhubad ang pagiging Kristiyano. Ang pananampalataya po, para po siyang muscle. Muscle. Ano ba sa Tagalog ng muscle? Bisik? Bisik ba? O tahong? Tahong yata eh, no? Muscle. Di ba? Para po siyang muscle, na kapag hindi po natin pinapractice ang muscle, lumalambot po yan. At nagkakaroon tayo ng mahirapan po, yan, sa muscle, sa mga hita, sa binti. Kapag yan po lumiit, hindi po tayo makakatayo. Wala po tayong lakas. So dapat po, kagaya ng mga muscle, dapat lagi po yung dapat pinapalaki para maging matatag. Matatag po ang ating katawan at matatag ang ating pananampalataya. Ang buhay po ng mananampalataya, para madali po natin maalala. Ang Panginoon po, ang Panginoon Diyos, para po yung Pinoy henyo. Pwedeng tao, pwedeng bagay,
pwedeng pangyayari, pwedeng pagkain, pwedeng lugar. Yun po ang Panginoon. Gets nyo? Tao, kumikilos siya sa tao, sa bagay, sa panahon, di ba? Sa lugar. So, paano siya Pinoyhenyo? Na pwede sa lahat ng bagay. Hindi, walang limitasyon ng Panginoon. Kagaya ng mga alagad, akala nila, yun lang ang kaya ng Diyos, ng Panginoon, na magpagaling at magpalayas, magturo. Pero hindi nila akalain na kaya niya palang gawin at patigilin ang hangin at ang dagat. No, okay. Basahin po natin sa, ito po, tapos na po tayo. 2 Timothy 1:7. Ayan. For God has not given us, ayan, tungkol po ito sa takot. Given us spirit of fear, but the power and of love and of a sound mind. Amen. Amen. Hindi raw takot ang binibigay ng Panginoon. Kaya kung puro takot ka, tanungin mo, sino nagbibigay nito? Kanino kaya galing itong takot na ito? Sa kapitbahay? Sa katabi mo? Pakitingnan na yung katabi mo? Nakakatakot ba? Hindi naman, di ba? Blessing. Diba? Sabi mo, kapatid, blooming ka. Yan ang mga gusto ng kapatid natin eh. Blue, tsaka brown. Amen. So, gusto po ng Panginoon pagtiwalaan mo natin siya. Hindi po takot ang binibigay niyo sa atin. Kundi, love, kapayapaan sa puso natin. At pagtitiwala, kasi hahanapin po ng Panginoon. Yun po ang una niyang hahanapin. Nasaan ang pananampalataya mo sa akin? Gusto ko malaman mo, kasama mo. Hindi mo yan laban ko yan. Kaya kailangan be still. Kagaya ng dagat, sabi ng Panginoon, peace, kapayapaan. Dahil yun ang dala niya, kapayapaan para sa atin. At still, manatili po tayo na kahit may bagyo sa buhay natin, manatili po tayo bilang mga mananampalataya. At kasunod po niyan, di ba, wala pong bagyo na nanatili. Di ba? Imposible po na kahit saang lugar, walang bagyo na nanatili. Lumalampas siya. Huwag po natin isipin na yung problema mo walang katapusan. Meron po. Dalawa lang yan, matapos yung problema mo o matapos ka. Diba? Kaiisip ng kaiisip. Wala kang tulog. Hayaan po natin ang Panginoon ang tumakos ng problema mo. Amen? Ayaw po tayong lahat. Amen. Let's pray. Hallelujah. Lord, we thank you. We praise your name, O God. Salamat po aming Diyos sa gabing ito, Lord. Una sa lahat, Lord, humingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Sa mga pagkakataon na takot kami, Panginoon. Takot na natatakot kami sa maraming bagay. Lord God, sa future, Panginoon, sa kalagayan, Lord God. Dala ng mga bagyo sa buhay namin, Lord God. Pero Lord, maraming po salamat, Lord Diyos, dahil pinaalala mo sa atin na kasama ka namin. Huwag po kaming matakot, Panginoon. Dahil kontrolado mo po ang lahat ng bagay, Panginoon. Hindi man po namin maunawaan sa ngayon, pero maraming po salamat. Dahil ipapaunawa mo rin sa amin kung ano yung mga nangyayari, anong mga naranasan namin sa buhay namin, sa paligid namin. Pero importante, Lord, yung takot namin binibigay namin, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. At ikaw po ang nagbibigay ng kapayapaan sa aming buhay,
Lord God, upang kami po ay magkaroon ng masarap na pagtulog gabi-gabi, Panginoon. At masarap na paggising ng panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa, ng panibagong biyaya at pagpapala sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, marapat lamang na papurihan ka, pasalamatan ka, dakilain ka. Ibalik sa iyo ang lahat, Lord God, ng papuri at pagsamba, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. Amen. Praise the Lord. Are we blessed with the word of God? Amen. Praise the Lord. So sabi doon ni Brother Ray, do not fear. Diba? So we will exercise that at this moment. So it's time to give our